Now, pangatlong tanong, kung hindi sila kaluluwa ng mga taong namatay, mga kaibigan natin, kung hindi sila galing sa langit, mga angels, saints, and God Himself, meron bang ginawa ang Panginoon na third, intermediary spirit, nasa gitna natin at sa langit, na yung mga tikbalang, mga duwende? Ang sagot po ay no, wala. There is no third class of beings with intelligence and free will. The Bible and the 2,000-year tradition of the church, which includes all the writings of the saints, have never mentioned their existence. Ang ginawa lang po ng Panginoon, tao at saka mga angels, mga spirits. Wala pong intermediary. Ang tanong, sino ang mga duwende? Sino ang mga tikbalang? Sino ang mga maligno? Sino po sila? Kaya po, mali po, natanggapin natin ang prevalent opinion na merong mga spiritual beings na hindi na mention sa Biblia na naririto sa atin. Wala po. Hindi po natin dapat paniwalaan yan. Ang tanong, balik ulit tayo, sino din ang mga espiritu na ito? Ang sagot, these spirits and anitos who reside in objects of nature, nature spirits, elementals, mga laman lupa, mga inkanto, are the fallen angels or the demons. Ang mga demonyo. Kaya po, huwag pong makipagkaibigan sa mga duwende. Sa una lang parang pwedeng kaibiganin, ano? Pero at the end of our life, magpapakilala na sila, ipapakita nila ang totoong mukha nila. Meron po tayong isang pangyayari, isang teenager na nakakakita siya ng white lady. And then, kaya nag-interview tayo, tinulungan natin. And then at one point sabi niya, Father, Bishop, andyan po yung white lady sa tabi ko ngayon habang nag-uusap tayo. Sabi ko sa kanya, okay, ngayon din, sabihin mo kay Jesus, Jesus, I renounce this white lady. I renounce my belief in this white lady. Ikaw ang pinaniniwalaan ko, hindi ang white lady. Alam niyo po ang ano ng bata, ang sagot niya, silent siya, tahimik siya, and then after a few seconds, bigla na siyang umiyak. Naiyak siya. Yung mangluha lang ng umaano. At nung tanongin ko later, bakit ka umiiyak? Yun pala, na in love na siya sa white lady. At saka yung personality naman ng batang ito, talagang tahimik, ayaw niyang makipaghalubilo sa mga classmate, kaya unti-unti na siyang nadadala. Ano ho? Kaya naiyak siya. At talagang nararamdaman ko yung struggle niya, hindi niya kayang i-deny or sabihin na I renounce you because I love Jesus more. Now after few na pag-uusap pa rin, finally, he was able to renounce. Kahit nakikita niya nasa harap niyang white lady. And then, later on, nag-close tayo ng third eye, nag-pray over, nag-close ang third eye. After 1 week, kinumusta natin, wala na siyang may nakita pa. No? So, ito, yung mga inkanto, yung mga, kasi sa una, binibefriend lang tayo, kinakaibigan lang tayo niyan. No? Pero sa katapusan, makikipagkaibigan sila dahil may gustong kukunin sa atin at the end of our life. At ano ang gustong kunin nila? Ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa. Diba? Minsan may naririnig po tayo na yung isang tikbalang, isang espiritu na in love sa isang magandang dalaga. No? Na in love. Ang tanong, na-in love ba sila sa tao? Ang sagot ay hindi. Kinamumuhian nila tayo. Galit sila sa atin. Bakit? Dahil love tayo ng Diyos. Kaya hindi nila kayang talunin ang Diyos dahil isang pitik lang talo na sila. Sino ang pinagbubuntunan nila ng galit? Tayong tao dahil tayo ang mahal ng tao. Kaya gusto nila na mawala tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay iiyak at malulungkot at masasaktan kung merong mawawala sa Kanya. At yan ang gusto ng mga demons. Ang next natin na pagninilay ay ito. Saan galing ang mga demonyo na ito? Saan galing ang mga fallen angels na ito? Magsimula po tayo sa mga angels. Ito po yung turo ng ating simbahan. Angels. Dito po sa CCC number 3 to 8, kung nagkukopya kayo, huwag nyo nang kopyahin yung, kopyahin nyo na lang yung number 3 to 8 at basahin nyo na lang po later ano ang sinasabi. Sinasabi lang po sa CCC number 3 to 8 na totoong merong angels. According to the Bible and according to tradition, merong mga angels. Ang sunod, 330, sinasabi lang po dito ng mga angels na ito, meron silang intelligence, meron silang desisyon, will, kagaya ng tao, kagaya natin, pero wala silang katawan. Dahil espiritu sila. Okay? So kaya hindi natin sila nakikita. Dahil walang katawan, pero merong intelligence, merong desisyon, will, pero wala silang katawan. Kaya they are powerful than us. Much more powerful, much more perfect, much more beautiful than us. Now, di ba tinuro sa atin ng catechism natin? Merong siyam na choirs of angels. 9, hierarchy. Ang pinakamataas ho ay yung seraphim, then cherubim, then thrones. Sunod, dominions, virtues, powers, and then principalities, archangels, angels. Bakit natin na-mention ito? Dahil importante ito sa pag-intindi mamaya sino ang mga demons. Now, itong siyam na ito ay divided into 3 groups. Una, first hierarchy, seraphim, cherubim, thrones. Pangalawang hierarchy, dominions, virtues, powers. Third hierarchy, principalities, archangels, angels.
Ano po yung kaibahan nila? Ang first hierarchy, seraphim, cherubim, and thrones, naka-assign po sila sa langit mismo. Malapit sila sa Diyos. Pangalawang hierarchy, naka-assign po sila sa universe, stars. Pangatlong hierarchy, naka-assign po sila sa mundo, dito sa mundo natin. Tingnan po natin, isa-isa, very briefly. So ito yung unang hierarchy, seraphim, cherubim, thrones. Ito yung naka-assign sa closest to God, nasa langit. Okay? Pangalawa, yung second level ay dominions, powers, virtues. Sila po ang assign sa cosmos and the universe. At ang pangatlo namang grupo, ang tatlong principalities, archangel, angel, sila po ay naka-assign sa lupa. Deals with the plan of salvation for mankind, deals with the world, and interacts with humankind. Kasama natin sila in the ordinary na action natin. Isa-isahin po natin. Ang una ay seraphim, yung pinakamalapit talaga sa Panginoon. Seraphim, the highest, nearest to God. At meron pong isang seraphim na siya po yung right-hand angel of the Lord, general of all the army. Sino po siya, ang seraphim na ito? Siya ang tinatawag natin na Lucifer. Siya si Lucifer. Okay? Anong ibig sabihin ng Lucifer? Ang Lucy, galing sa Latin ng pangalan, lux. Ibig sabihin, kahayag, light. Fer, bringer, tigadala ng ilaw. Kaya siya po yung tigadala ng Diyos, tigadala ng ilaw. The most beautiful, the most intelligent right-hand angel of the Lord. Pwede nating masabi, presidente ng mga anghel noong una. Okay? Titingnan natin anong nangyari kay Lucifer mamaya. Yung pangalawang grupo ay ito, highest order of angels. Sila ang kumakanta, Holy, Holy, Holy. Kaya pag nagmimisa tayo at kinanta natin or ne-recite ang Holy, Holy, Holy bago pangalan yan, consecration, kasama natin ang mga seraphim. At ang buong mga angels, of course, seraphim ang nangunguna sa pagkanta ng Holy, Holy, Holy. Sunod, cherubim. Ito sila yung nagko-contemplate, nagpipray, walang humpay na prayer and contemplation before the Lord. Okay? Pangatlo, thrones. Literally, sila ang inuupuan ng Diyos. Sila ang trono ng Panginoon. Yan. Forms the judgment seat of God, concerned with divine judgment and ordinances. Okay, sa langit po sila naka-assign. Ngayon, punta naman tayo sa universe. Ang sunod na tatlo. Ang dominations. Ano po yung assignment nila? Concerned with the government of the universe. Coordinate the ministries of angels who deal with creation. So parang mga coordinator sila sa universe natin. Yung sunod naman ang virtues. Ang virtues, they ensure the well-being of the world. They govern all nature, seasons, stars, moon, and sun. Kaya hindi po nagbabangga-bangga ang mga moon, di ba? Ang mga stars, may harmony, may order. Dahil sa mga angels na tinatawag nating virtues. At ang pangatlo, sa universe, ang powers. Sino sila? Sila yung mga pulis sa universe. Sila yung nagbabantay sa mundo, sa universe, para hindi makapasok ang mga kaaway natin. Ngayon, punta tayo sa pangatlong tatlo na na-assign sa mundo. Una, ang principalities. Sila yung mga guardians of nations or peoples. Looks after the spiritual structure of the supernatural life of the church. Kaya ang nagbabantay ng katolikong simbahan, mga principalities. May mga angels tayo. Pangalawa, archangel. Sila po yung pamilya sa atin kasi may tatlo pong archangel na may pangalan. Si Gabriel, si Michael, at si Raphael. Okay? Ano yung assignment nila? They are associated with the protection of nations, dioceses, religious communities, and the mission of the church. Bakit mission? Kasi di ba sinugo ng Panginoon si Archangel Gabriel na magpunta kay Mama Mary, kay Saint Joseph at sabihan sa kanilang ang mission na binibigay ng Diyos. At dito po pumapasok, my dear brothers and sisters, na sa tatlong pangalan lang na ito, tayo dapat magdasal na may pangalan. Saint Michael, Gabriel, Raphael. Kaya nga po sa Kulase, di ba, pag piyesta, nagnonovena tayo kay Saint Michael, di ba? Kasi allowed yan. Pero, outside of these three, dapat wala nang ibang pangalan pa. Di ba, meron tayong 7 archangels? Itong tatlong ito, plus si Selchiel, Barakiel, Judiel. Sino yung isa? Nakalimutan ko. Huwag po natin gamitin ang mga pangalan na ito, ang 4 na ito sa mga prayers. We are not allowed to mention their names sa mga prayer and novena. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Alam niyo po, nung una, grade 1, first year high school po ako sa Sacred Heart Seminary sa Palu, Leyte. Ang topic namin sa religion, guardian angels. Pagkatapos ng topic na yun, anong ginawa ko? Pinangalanan ko ang guardian angel ko kasi hindi ko alam. Anong pangalan ang ginawa ko? Binaligtad ko lang yung pangalan ko. Kaya Marvin, naging Nibram. Maseda, naging Adekam. Kaya simula noon, nagpipray ako sa guardian angel ko, guardian angel, Nibram, Adekam, tulungan mo ako para hindi ako bumagsak sa exam ko. Nakalimutan ko rin yun after 1 year siguro, hindi ko na ginamit. Pero nung maging pari ako at malaman ko na masama pala yan, ay kinumpisal ko at nirenounce ko ang practice na yon. No, sinabi ko, Jesus, I renounce na nung bata pa ako, high school,
nagpangalan ako na angel na hindi pala, na masama pala. Kasi baka ibang pangalan ang pumasok, ano? Mapasukan tayo ng bad spirits. So yun ho. So itong archangel, pang ilan galing sa taas? Pang-walo, di ba? Pang-walo. Dito po si Saint Michael. Di ba? Later, nung magrebelde si Lucifer, sino ang ipinalit na general of the army? Si Saint Michael. Kaya makikita natin dito, pride versus humility. Sino ang nananalo? Humility. Punta tayo sa pang-siyam, ang tinatawag na mga angels. Sila po ang ating guardian angels. Naniniwala ba kayo na meron kayong guardian angel ngayon? Na ang guardian angel nyo nasa tabi nyo? Na siguro karamihan ng guardian angel ngayon nakaluhod at nagdadasal sa Panginoon. Anong dinadasal? Sinasabi, Lord, sana hindi makatulog itong dinadasal ko, binabantayan ko. Sana makinig kay Bishop. Totoo, kahit anong ginagawa natin, nagluluto, kumakain, natutulog, andyan palagi ang guardian angel. Kaya pwede pong magdasal tayo sa guardian angel. Huwag lang pangalanan. Huwag lang pangalanan. Sabihin mo, pag naihi kayo sa madilim, o sabihin mo, guardian angel, protect me. Iihian ko ang mga duwende na ito. O yan. No? Please do not forget the prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ang prayer na yan ay hindi lang sa mga bata, para din po sa atin yan. Kaya ituro nyo sa mga anak at dasalin din natin araw-araw. Yan po ang nakasanayan ko na dasalin ko pag nagbibiyahe kami papunta dito ng Pandan. So bago kami magrosaryo, yan ang dinadasal namin sa sasakyan. Angel of God. Bago ako magbisikleta, yan ang dinadasal ko. Angel of God. Protect me, hindi ako maaksidente, hindi ako mabunggo. No? Kasi andyan talaga sila, nagpo-protect sa atin. Okay? So hindi na kailangan ng batakdungan. Hindi na kailangan ng pasok. Hindi na kailangan ng kung ano-ano dahil meron tayong guardian angel. Okay. Ang sunod, kailan create ang angel? Tandaan natin, ang mga anghel, hindi sila Diyos. God created the angel. Ang tanong, kailan? Okay, hindi ko yung babasahin. Ito po yung mas maano na ano. God made at once. Okay, background konti. Nung create ng Panginoon ang mundo, dalawa po yon. Yung nakikita at hindi nakikita. Di ba sa ating dasal sa I believe in God, yung longer version, the Nicene Creed, di ba minimension natin yan? Di ba sabi, first sentence, I believe in God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth, of things visible and invisible. So dalawa ang ginawa ng Panginoon. Visible ang nakikita at hindi nakikita. So, sabay-sabay na ginawa ng Panginoon ang hindi nakikita at nakikita. Ito, sabay-sabay, God made at once both hindi nakikita, angels, okay? The spiritual world, angels,